Perfect timing. Natapos ang pagsisetup bago bumuhos ang ulan. Sakto-sakto sa pagbuhos ng ulan. Meron na tayong ayos na silungan. For today's episode, pwede bang kumalma muna tayo? Gusto ko kasi kayong isama sa isang lugar na posibleng doon nyo rin matagpuan ang gusto nyong kapayapaan ng inyong mga puso at isipan. Ganda! Samahan nyo kami dalawa ni Prisha sa Bocod, Benguet. Simulan natin isa katuparan ng pangarap ng isang pamilya na gustong gawing campsite ang lugar nila. Sa dulo ng vlog na to, maaaring part 1 and part 2 to, magkakaroon ng pangalan nitong campsite na to. Kaya ngayon, panoorin nyo muna at enjoyin nyo muna kung ano yung pakiramdam na nagka-camping dito sa Bocod, Benguet, dito sa area namin na to. Kasi ginawa namin to dito, nag-camping kami dito para maramdaman namin kung masarap pa pag-campingan o yung safety natin. Check natin yan. At first time ko lang din gagawin ang ganito, ang mag-camping sa sobrang lamig na kabundukan ng Benguet. Merong kasabihan na dapat daw ang buhay e balanse. Parang buhay natin dito. Dapat merong kapatagan. Kung merong kapatagan, dapat merong kabundukan. At kung merong kabundukan, hindi pwedeng walang karagatan. Iiwan muna natin pansamantala ang ating motor dito sa Bulacan. Hinahanap na ng katawan ko ang van life. Simula pinasok ko ang buhay biyahero, naging dalawa na ang laman ng timbangan. Ang personal na buhay at ang buhay ko dito sa YouTube kasama kayo. LABL, Living a Balanced Life. Kinabukasan, kung saan ready na ang lahat. Okay na yan? Ang dami. Ito gagamitin natin? Ito ay makakaahon. Makakaahon yan. Hindi ito makakaahon, mahal. Filter na lang tayo, ah. Subukan natin pag umahon, edi nakaahon. Ay, hindi. Kapag hindi nakaahon, Hindi. inaayos ko pa naman lahat-lahat. Tapos, At least yun, makakarating talaga tayo doon, mabilis. Eh, pag ito, wala. okay, lipat natin. Ah. Kaya mo naman pala. Bitin mo na lahat ng ilaw dyan. Wala namang ibang ilaw, ha? Oh, yan na. Okay na yan. So, wala tayong magagawa. Sabi hindi daw makakaahon eh. Go. Excited na ako si Watod yung gagamitin eh. Hindi aahon yun. Namin natin, pakita mo yung gamit. Okay, welcome back to another van life camping episode. Sayang, hindi tayo makapag camper van kasi nga kahit ako nagduda ako kung makakayanan ba ni Watod yun eh, pero kaya naman sana. Ay kaso alam niyo yun, mahirap na kasi makapagtalo kapag kasama nyo ang dragon. Ano na lang, sumunod na lang tayo. Tsaka naalala ko, yung pupuntahan pala natin, wala? O sige. Tsaka yung pupuntahan din pala natin, hindi rin pala natin pa may aakyat si Watod doon sa taas ng lupa na pagkakampingan natin. So tama lang din na
itong L3 ang dalhin muna natin para at least yung setup na gagawin ko sa moto camping kapag tayo ay nagmo-motor, dun ko mabubuo at yun ang titirahan namin ng 3 araw at 2 gabi. So 3 days 2 nights tayo nasa Bukod Benguet, diba? Oh, hindi ako papayag na isang gabi lang. Kaya nga pagod lang ang pinala natin nun pag overnight lang. Kukuha ako ng mga mushroom. Oo. Magtatangaling tapat na at medyo mahaba pa ang biyahe natin papuntang Bukod Benguet. Meron kami nakitang isang paresan na nakakuha ng atensyon namin at sinubukan namin. Ano kaya si Mang Ingo? Ha? Sa'yo ba yan? Ako to, si Mang Ingo. Anong sa inyo, Iha? May para sa ka na rin pala. Ha? May para sa ka na rin pala. Oo. Lahat na lang pinapasok ko. Kaya na tayo. Yeah. Ayun na tayo. Oh. Bango. Hindi ito yung pares na nakasanayan ng lahat yung laman loob. Hindi. Maniwala kayo sa hindi. First time kong kumain ng pares na laman na merong malutong na lechon kawali. Sarap. Masarap siya. Naman ako malutong, parang fried na niluglog. Kawali. Kung isa ka sa mga takot tumaas ang uric acid, ito, pwede to sa inyo. Ano siya? Laman siya, laman. Laman. Pares laman. Outside tayo. Madali lang hanapin ang masarap na paresan na ito. Located ito sa bayan ng Solano. Nasa tapat lang ng 24/7 Inn. Puro laman. Medyo hindi siya nakakatakot kainin. Kung akin, pinadamihan ko yung taba eh. Ay, diba? Sarap eh. Hindi naman bawal sa akin yung taba. Hindi naman bawal sa akin yung pares. Pero dahil nga sa edad, kailangan nga daw maghinay-hinay na pagdating sa mga ganyan-ganyan. So, Rayuma is again. uy, wala akong rayuma. Wala rin akong gout. Paayos ako. Ang Bukod Benguet ay malapit lang sa Solano. Mahigit 2 oras lang ay mararating na natin ito. Kita ko dito ng tanim na kamuting kahoy. Magbubukal talaga ako. Ilang araw ka nang dito tumitigil sa kamuting kahoy Yung dinadaanan natin ngayon ay ano na to, Cayapa. Ang Cayapa, ang pinakahuling bayan na Nueva Vizcaya, patawid ng Benguet. So ang pupuntahan natin ngayon ay yung pinuntahan nating pamilya doon. Mga nakaraang vlog natin, sabi namin pabalikan namin para makapag-camping. Sa experience natin pag-campingan, yung lupa nila na hindi nga nila alam kung anong balak nilang gawin doon. Na kung saan nakitaan natin ng potential yung kanilang property na hindi nila alam kung anong gagawin, na gagawin yung camping site. Pero susubukan muna namin mag-camping bago natin yung simulan, at kakausapin na rin sila kung ano ba talaga ang gusto nila mangyari sa lugar nila na yun, kung ano yung mga plano nila, at saka tayo susuporta sa gusto nilang mangyari. Pero bago yun, dadaan muna tayo dito sa bayan ng Cayapa para mamili kami ng mga babaunin naming mga pagkain sa loob ng 3 araw at 2 gabi. Yung mga dilata na mga kakainin natin, huwag na tayong bumili dito. Di ba sila ate mayroong tindahan? Oo. Doon na lang tayo bibili. At least, di ba, natulungan pa natin sila sa sales ng tindahan nila. Gulay na lang. At habang kami ay paakyat ng bundok, andun pa rin yung panghihinayang ko na sana si Watod na lang yung dinala namin. Kasi kaya naman. Ay naku, hindi ka kayanin. Kayang-kaya naman yung Watod ko Hindi, ang dami natin bitbit. Oo nga, yun nga. Pero pag yung akyatin ba na to, kayang umakit ni Watod daan kaya pa, Bukod going to Baguio, kaya na Kaya. O dahil ba sa mga karga natin? Mga karga, mahal ito ng napakadami Tapos sasabihin niya kaya. Kung sa bagay, meron namang point si Prisha. Naninigurado lang siya na hindi kami magkakaaberya. Kaya ni Watod umakyat dito, pero sa sobrang dami naming dala, medyo questionable yon. Ang nag-iisang hahanapan namin na nagtitinda ng butane. Yun! So tayo. Ilan ba binili mo? 2. Ayan. Saan po? Dancing Queen. Shoutout to ready ko. Ang tindahan na ito ang sumagip sa amin na posibleng magpahirap sa amin sa camping kasi nga wala kaming butane, wala kaming paglulutuan. Sa sobrang dami ng gamit na niready namin, butane pa ang nakalimutan. Sabi ko nga kay Prisha kanina, sabi ko kapag hindi talaga makahanap ng panluto, edi maggatong-gatong kami, pero goods, meron ng butane. Pero kahit na nakabili na tayo ng butane, hindi ko pa rin napigilang bumili ng kinakabaliwan ko. Alam nyo kung ano?
pine tree na panggatong. Pangalawa niya na yan. First timers. Adik na adik. Addiction. Oo. Adik ka na nga. Sinabi ko na nga sa kanila eh. Oh? Sabi ko adik. Pero ba ito magagamit na natin ito mamaya? Maaning ka dyan. Ha? Maaning ka. Kakaamoy. Bakit hindi naman po? Oh. We're almost there. Ganda! Isipin mo, sa 3 araw, sa lugar na ganito tayo titira. Solid. Solid liquid. Gas. Ay, ang ganda. Ay, mga tindahan, no? Yeah, di ba? Dito na tayo, pre. Oo, pre. Yan din lang ka ng gusto natin dito sa Bukod Benguet. Hindi pala Bukod. Bukod. Eh, kahit ano, bukod. Kahit ano yan, bukod. Bukod. Doon tayo kakamping. Ang tawag pala sa lugar na to, dito sa Bukod, is Bobok Disal? Ang tawag sa lugar. Ito mamaya alamin ko, sorry. Nakalimutan ko, kakasabi lang sa akin, nakalimutan ko kagad. Maghahakot muna kami ng mga gamit namin paakyat. Nakausap na naman yung may-ari kanina na anywhere daw dito sa area na to na pagmamayari nila is pwede daw kami mag-camp. Pero naghahanap kami ng spot dito na kung saan makakapaglatag kami ng maayos ng tent is itong area na to, yung dito sa taas. Pwede rin naman doon, pero sabi din nila tita dito is dito muna kayo sa harapan. Wala namang anything na nakakatakot or kung gagalaw man, at least dito ay abot tanaw daw nila kami. Dito magpapahinga tayo sa taas niya. So dyan lang tayo para at least yung mga gamit namin na mabibigat na kailangan namin hakutin ay hindi namin kailangan dalhin doon, maglakad at magbigpit na mabigat papunta sa mga area na kung saan ay maganda rin. Okay dyan, di ba? Albi! Ito, dito sa area na to. Dito sa tapat may flat surface dyan na pupwedeng pag tayuan natin ng tent tsaka tarp at makapaglatag tayo ng mga gamit natin. Malapit lang sa tindahan din para pag may mga kailangan tayo, hindi tayo maglalakad ng malayo para bilhin yung mga kailangan natin na bibilhin dito rin sa tindahan nila ate at nila tita. Tama lang dinaan dito tayo sa bungad kasi sobrang bigat talaga ng mga boxes na dala namin. Ito ang pagkakataon na magtatayo ako ng tent na sabihin natin medyo yung totoong setup ng pagkakamping. Sa totoo hindi ko alam kung anong uunahin ko. Kung uunahin ko ba yung tent itayo o yung tarp. Nasanay din kasi tayo na kapag dala natin yung camper van, ipapark mo lang, bubuklatin mo yung roof tent, then goods to go ka na. Ang lamig dito mamaya. Oo, ngayon pa nga lang, lalamig na ako. Alam nyo ba kung ano ang unang pinaka natutunan ko sa pagkakamping? Hindi yung pagluluto, hindi yung pag-set up ng camper van, kundi yung pasensya. Sa mundo ng pagkakamping, tinuruan ako na humaba ang pasensya ko sa mga bagay-bagay. Walang mali. Depende lang talaga kung anong gusto mo na setup. So it's either pag ganun yung bubong or nakaganda din. Tingnan natin. Ang pagkakamping kasi para sa akin is pahinga ko to eh. Dapat hindi ako nasistress sa pagsiset-up. Hindi rin ako nape-pressure. Pag ganun? Pag ganun, oo. Hindi paharap na nakaganon? Hindi. Pag ganyan? Oo, gawa ng hangin, magluluto tayo. Okay. Dapat bukas ang oras mo, mahaba ang pasensya mong iset up ang tutulugan mo. Sa camping, mabagal ang oras. Kaya dapat hindi nagmamadali. Kasi mamayang gabi daw, malakas ang hangin dito. So, perfect yung nabili natin haba ng ano natin, peg. Subuka, tinatatakot ako. Natatakot ako sa kidlat. Pero sa ganitong klaseng pagkakamping na ikaw mismo ang magtatayo ng iyong titirahan o gagawing bahay, medyo mahirap para sa akin kasi ngayon ko lang ito gagawin. Itong tarp na to ay yung momento hiniram ko kasi meron akong tarp na bigay ni T by G
naka-direct Gino, kaso hindi na idaanin direct Gino sa akin kasi nga marami din siyang lakad at nagmamadali. Hinaram ko kay Mamen. Thank you, Mamen. Tusok lang. Ang pagtatayo ng pole ang pinakamahirap gawin dito. Pero anticipated ko na to. Kaya nga tayo bumili ng suksukan ng pole para hindi na tayo mahirapang itayo. Kasi kung wala itong suksukan na to, itatayo mo itong pole na gamit lang yung mga tali. Napakahirap nun. Makukuha ko rin to. Si Prisha, pinagkape ko muna sa baba. Alam nyo na yan kung bakit. Mabilis ko na tayo! Totoo naman na 2 is better than 1. Pero minsan, solo is better than 2. Less than mga isang oras bago na buo kung Umulan kasi, May. hindi, medyo nahirapan din akong Ito. kasi first time ko magtayo ng ganito. Start. Kaya pala. So far parang ganito naman na yun. Maayos naman na. Yung tent naman is ano yan tawag dito, waterproof. Yung kalahati halos or yung puwatan nakalabas yan. So kahit umulan, no problem, hindi yan papasukin ng tubig. Yung kalahati ng tarp, ito yung magiging silbing silungan namin para lagyan ng mga gamit namin at magluluto-luto. So kung lalakas mamaya yung ulan, yung hangin na madaling araw daw, medyo confident naman ako na matibay yung pagkakapako ko ng mga strings ng tarp kasi nga mahaba yung mga pegs natin eh. Tsaka banat na banat. Ano? Okay? Ay, iilaw natin. Yun. Sarap. General, I love camping. Yung Mamen, ano na? Hee! Perfect timing. Natapos ang pagsiset-up bago bumuhos ang ulan. Sakto-sakto sa pagbuhos ng ulan, meron na tayong maayos na silungan. Pero ibang gamit namin nasa sasakyan pa. Mamaya na lang pag tumigil, saka ko hakutin. Pahinga muna konti. Nagulat ka, no? Sunog lang ang balay ko. Oo nga lang, amoy. Lakas-lakas kasi ang ginawa mo, ay. Wala lang. We learn from our stupid experience. Kailangan namin tipirin ang power stations namin. Kasi ang lugar na ito ay walang kuryente. Lahat ng liwanag dito sa gabi ay pinapagana lang ng solar power. Bakit magkaiba to? Alam mo kung bakit? O bakit? Ano ba nasa isipan mo? Bakit magkaiba? Bakit nga? Gusto mong malaman kung bakit? Oh, Yung isa, regalo sa akin ng Altitude Outdoor. okay. Yung isa, regalo sa akin ng Bluetti, Southeast Asia. Ah, okay. Tatanong ko lang. Welcome dito sa Bukod, dito sa ating future magbubukas na campsite. Sobrang lamig, naghahamog, walang tigil ang ulan, hindi naman kalakasan, pero talagang ito yun eh. Ito yung camping na lagi akong iniinggit ni General na napakasarap daw sa Bukod, Benguet, sa Cordillera mag-camping sa mga pine trees na naghahamog-hamog. Well, General, nandito ako ngayon. Nasaan kayo? Si Prisha ang in charge sa mga lutuin. Anong dinner natin? Hotdog. Wow! Ah! May pagkakamali
mali ka din. Nasa palengke tayo kanina. Oh. Sabi mo, wag kang masyadong bumili kung ano yung gusto mong kainin. Diba, hotdog binili ko? Oh. Sabi mo, dito na tayo kala nanay bibili. Ang problema, anong problema? Wala ang mabili. Diba? Hindi ko na-anticipate na yung mga tinda ni nanay dito at ni ate sa tindahan sa baba ay medyo hindi pa siya para sa needs ng pagka-camping. Kaya yan ang goal natin, ang matulungan natin sila ate at si tita dito sa baba ng nagmamay-ari ng lugar na to, na maalalayan natin sila kung ano yung mga basic na mga kailangan nilang itinda kapag marami na nagka-camping dito sa lugar na to. So sa dulo ng vlog na to, maaring part 1 and part 2 to, magkakaroon ng pangalan nitong campsite na to. Kaya ngayon, panoorin nyo muna at enjoyin nyo muna kung ano yung pakiramdam na nagka-camping dito sa Bukod Benguet, dito sa area namin na to. Kasi ginawa namin to dito, nag-camping kami dito para maramdaman namin kung masarap pa pag-campingan o yung safety natin. Check natin yan, yung weather, kasi nga medyo Sa weather, 100% masarap. masarap. Ay, tingnan mo naman, sobrang wala kang makita. Ang problema lang, konti, pero alam ko namang hindi. Malakas ang kidlat dito. Oo. Kumikidlat, pero hindi naman siya tumatama sa atin, sa mga puno-puno. Pero bibihira lang naman yan nangyayari. Tsaka syempre, given na yan na nasa kabundukan tayo. My God, sa likuran ko parang may lalabas na parang Blair Witch Project sa likuran ko. Ay, kita dyan o. Kita yung Parang mamayang gabi may maglalakad din o. Isang pamilya. Hindi, nakalimutan ko nga. Oh, pero yun yun. Oh, yun yun. Mababok na parang taknot. Kwentuhang kakatakutan pa no? Pero hindi talaga nakakatakot itong lugar na to. Kaya kailangan yung mapuntahan to. Sige, kaya nga. Tingnan natin yung luto ko sa kanya. Mahal, pakitigtiman mo naman kung tama lang sa lasa yung luto ko. Ano? Sarap ba? Masarap, perfect. Hindi ba maalat? Hindi matabang? Hindi, sakto lang. As in yung lasa na mamahalin ng mga Pinoy. Oh, very good. Ang galing ko na magluto. Pambuong Pilipinas. Ay, makina! Kain na tayo! Labo ko. Tama na kakaimo mo. What's for dinner? Again? Siyempre, specialty ko, hotdog. Ano yung kape? Yes. Yan. Napakasarap naman talaga ng may kasama sa camping ah. May mga nagkakantahan dyan sa labas. Pero hindi yan video okay. Local na tugtog ng mga taga Highlands. Hindi ko lang sure kung kantang Igorot yan Oo. or kantang Ifugao. Yan. Sarap sa tenga, no? Sa tenga. Kumbaga parang niraramdam mo na nga yung feeling na nasa lugar ka nila. Tapos hinaharana ka pa ng local na mga kanta nila. Yes, ang ganda, no? Napakasarap, di ba? Bigyan natin yung baby girl ng ano? Oh, dalhan mo, Dahil sa sobrang dami naman ng hotdogs na niluto ni Prisha, bibigyan natin yung bata kaninang kasama namin dito. Mahal, mag-ingat kapag tatayo ka yung mga string nung ano, na dadali ako eh. Kaya tilin natin itong hotdog para dun sa batang kasama natin kanina. Ano yun? Apoy ng may-ari. Ayun, tindahan sa baba oh. Ayun sa loob. At dahil nga pinanganak akong lampa dito sa mundo, sa madaling salita, lahat ng hotdogs na hawak ko, naitapon ko lahat. Mahal, nadulas ako. Sakit. Doon, tumapo yung hotdog. Samahan mo na lang kaya ako sa baba, magugas lang ako. Wala, nasayang yung hotdog. Sakit ah. So isang realidad sa camping, pag medyo tulad nyo kung aanga-anga, slide ka. Ang sakit ah, akala mo babalian ako ng kamay. Kunin natin. Bigyan na lang natin sa Pinulot na lang namin isa-isa yung mga natapon na mga hotdogs at pwede pa rin naman to sa mga dogs dito na yun yung magbabantay sa amin, magdamag. Marami akong nilagay ah. wala na, sisitapunan na nga. As in talagang ano ako, balentong ako ng balentong. Nampaka talaga. Ha? Yung iba, alam ko nasaan na.
Bigyan na natin sa mga dogs. Ang hugasan yan. Ay! At nung hinuhugasan ko na yung sarili ko, doon ko naramdaman na sumasakit yung balakang ko. Yung balakang kong merong tama na pinapakaingat-ingatan kong huwag mangyari sa akin ang ganito. Hindi ko alam kung bakit pinanganak akong lampa ng magulang ko. Wala mo tao eh. Heater. Heater. Oh, yung bango. Ay, pine tree. may ilaw ka pa niyan ha. Ay, talaga ang boy pinyo lamparat. Kanina sa baba, merong sinabi si ate sa akin na baka daw nakalimutan kong gawin. Nakalimutan ko nga pala. Kapag nasa kahit saang lugar tayo, atang yung magbibigay ka muna ng pagkain para sa nature. Kung ano man nang meron sa nature, yung pagkain na yun, bibigay mo yun sa kanila. Yes. Sorry, isa ito sa mga nakalimutan ko. Bari-bari apo. Bari-bari apo. Ang ibig sabihin nun, tabi-tabi po. Basta nakapagbigay tayo sa kalikasan. Ako kagaya, atang din ako eh. Diba? Atang-atanga. Kinain na ng dilim ang buong kapaligiran. Buti na lang at merong aso na umaaligid-aligid dito sa paligid ng tent namin. Pa, batayan mo kami ha. Ano pa? Akala ko ba ayaw mo ng hotdog? Parang sarap ko sa luto ko ah. Masarap kasi yung hotdog sa mga ganitong klaseng lugar. Oh, talaga ba? Oh. Mas ma-appreciate mo. Ang pagkakaiba hotdog pa rin naman. Hindi, ibang lasa ng hotdog kapag nasa kabundukan na may mga pine trees sa paligid. Try nyo. Yung wala kang mabilang ibang ulam kundi hotdog. Oo. Dun lalabas sa iyo yung magkakaroon ka ng appreciation, matututo ka. Sa appreciation kasi wala kang choice. So kung anong meron tayo, pasalamatan natin. Masarap naman talaga ang hotdog. Yes, totoo lang. Ngayon nakatagin pa. Alpa! Wow, talaga naman eh. Takot-takot yung mukha eh. Magdamag na tayong babantayan niya kasi nakatikim na siya ng hapunan kasama tayo eh. So ganun ang mga aso. Lahat. Kapag napakain mo sila, yung ibibigay nila sa iyo, ang tawag doon mahal, hindi lang respeto yung ibibigay nila sa iyo eh. O protektahan ka nila. Willing na silang At ang mga aso, willing silang isakripisyo ang buhay nila, maprotektahan ka lang. Man's best friend. Yes. Ilan ba binili mo? Dalawa. Ayan. Kasi nga wala kaming butane. Ayoko na. Gusto ko nang magpahinga. Ayoko na sagarin yung sarili ko. At kailangan ko na magpahinga kasi sumakit yung katawan ko, yung balakang ko. Sumakit eh. Saka yung braso ko dito nung pagkakadulas ko kanina ng matindi. Kaya sana bukas pagising natin eh hindi masakit ang ating katawan. Bukas ka na. At ako ay magpapahinga na. Sa sobrang lamig, kailangan pa namin maglagay ng uod kung tawagin, sleeping bag. Malaking tulong na mayroong sleeping bag kapag kayo ay nagka-camping sa mga malalamig na lugar. Pinakamakapal na kumot, pinakamakapal na jacket plus sleeping bag sa mga oras na ito ay hindi sapat. Dahil gustuhin ko mang isara itong harapan ng tent na screen na lang para mabawasan sana yung lamig na pumapasok dito sa tent. Eh ayaw ng dragon. Pero nilalamig yan. Ewan ko sa kanya ayaw niya isara. Pero matutulog tayo na naka lights on. Mas magandang lights on ang mga ilaw kapag natutulog. So pero wala tayong wala tayong dapat ikatakot sa lugar na to. Safe itong lugar na to. Excited ako gumising bukas. Hindi ko man makita yung labas ngayon, pero sa sobrang hamig alam ko binabalot to ng hamog ngayon. How much more bukas pagising natin. Alas 10 pa lang ng gabi, sobrang lamig na. Ang sabi sa akin nila ate, kapag pumalo doon ng mga alauna hanggang alas 3 hanggang madaling araw, mas dumodoble yung lamig dito. So good luck. Kaya yan. Mamaluktot na lang tayo. Pero sobrang excited ko na gumising bukas na makita yung kagandahan na to sa umaga, di ba? Ito ang camping. O sige na.
Good night na sa inyo lahat. Magkita tayo ulit bukas pagising. Ha? Oras na para magpahinga. Good night. Isang payapang tulog ang binigay sa atin ng napakagandang kalikasan na ito. Sa susunod nating kwento, alamin natin kung bakit tila malungkot ang lahat pagising ng umaga. Buntis siya, di ba? Oo. Yun ang tatay, yung si Alpha. Kita mo dyan kung sino si Alpha. Bantay natin kagabi. Oo.